Hi, my name is Jet Pickrel Adams. I'm a full-time mom with 4 kids. Husband ko is seaman, so on and off siya dito sa country. Meron akong home-based business like frozen foods, frozen goods, tsaka pet foods. Year 2022, nagkaroon ako ng financial problem na hindi alam nung husband ko. Hindi ko sinasabi sa kanya kasi meron akong attitude na ma-pride ako na feeling ko kaya ko, kakayanin ko 'to. So hindi ko sinasabi sa kanya. Dumating sa point na yung budget namin or yung allowance namin is naso-short, hindi ko alam kung bakit. Basta lagi short tuwing nag-a-account ako, short talaga. So hindi ko masabi sa husband ko kasi feeling ko baka magalit siya or gano'n, hindi niya ako maintindihan. Dumating sa point na nagamit ko yung credit card ko. Nagkaroon ng interest, patong-patong. Lalong hindi ko na siya mabayaran. So parang nadagdagan yung problema ko. Dumating din sa point na nasanla ko yung car namin. Hindi rin alam ng husband ko. So, another problem na naman. Dire-diretso, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang down na down ako. Iyak ako. Basta parang feeling ko mag-isa ko lang lahat. Then one time, nag-attend kami ng mag-iinang ng church. Masyadong nag-highlight sa akin yung word na this church we provide solution, strategy, ideas. So narinig ko kay RV, narinig ko kay Pastor Riz. So masyadong nag-highlight sa akin yun. Hanggang sa ninamnam ko yung word na yun, nag-pray ako, sinurrender ko lahat kay God. Lord, bahala ka na. You know my heart. Alam mo naman na masipag ako, pero bakit gano'n na kulang? Yung mama ko, sabi niya sa akin, try mo yung mall pull-outs ng ate mo, yung mga damit. Malakas, maganda ibenta, gano'n. So, tinry ko siya. Nagbenta ako dun sa subdivision namin. So, pumatok naman. Bumenta talaga. Sobrang ganda agad nung sales ko. So, nangyari nun, sa unang kita ko, unti-unti nabayaran ko yung credit card ko. Hindi ko namamalayan. Talagang dire-diretso yung income ko. Nabayaran ko yung credit card ko. 2024, fully paid lahat. Pati yung nasanla kong car namin, nakuha ko na yung original na ORCR. Tapos, nung umuwi yung husband ko, in-explain po sa kanya, karoon kami na agreement sa budget namin. Nagdagdag din siya ng allowance namin. Sobrang nakaka-amaze lang si Lord. Sabi nga niya sa Proverbs 16 verse 3 na commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Sobrang nakaka-amaze lang si Lord. So yun, ina-invite ko po kayo to attend Wisdom Church of Manila, 2 p.m. Sobrang sulit yung attend nyo.